Ang isang tao po ba na mapagmahal sa kanyang pamilya ay mapupunta sa langit? Ang pagmamahal po ba sa pamilya ay sapat na dahilan para tayo ay gawaran ng gantimpala ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos? Ano po sa tingin ninyo? Basta ako magtatrabaho, kahit igapang ko pa gawin kong araw ang gabi, overtime, para itaguyod ang aking asawa at mga anak. Sapat na po ba iyon bilang isang prinsipyo sa buhay? Sisiguraduhin ko ang mga anak ko lalaki na makakatapos sa pag-aaral at magkakaroon ng maayos sa pamumuhay. Sapat na po ba ito? Bagamat kahanga-hanga po yung mga binanggit ko, pero wag po niyong ikalulungkot, hindi po sapat iyon para tayo ay maging karapat-dapat na pagkalooban ng kaligtasan. Bakit ko po sinabi ito? Kung titingnan niyo po yung Ebanghelyo, may dalawang karakter. Isang mayaman, isang mahirap. At ang dalawang ito ay parehong umabot sa hangganan ng kanilang buhay. Pareho silang namatay. Pero ano nga ba talaga ang naging susi kung bakit naligtas ang Lazaro na dukha at mahirap at napahamak naman yung mayaman? Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? At bigyan natin linaw. Ano ba naging problema ng mayaman? Napahamak ang mayaman, hindi dahil sa kulang yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi po. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo po yung huling bahagi ng Ebanghelyo. Nakadalawang attempts, dalawang trials ang kanyang iminungkahi para maligtas ang kanyang pamilya. Alam niyang mahirap pala ang mapunta sa impyerno. Kaya ang sabi niya, ipinakiusap niya, pwede ho bang sabihan ninyo yung mga kapatid ko, yung pamilya ko, para sila ay maligtas? Dalawang beses niyang ipinakiusap. Nagpapakita at nagpapatunay lamang na yung mayamang ito talagang mapagmahal sa pamilya. Ayaw niyang sapitin ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga mahal sa buhay, yung sinapit niya sa impyerno na paghihirap. Bagamat siya'y hirap na sa impyerno, ang kanya pang naiisip ay ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay na nabubuhay pa para bigyan sila ng babala, para malaman nila na sila ay dapat magbagong buhay. Nagpapakita na sadyang itong mayamang ito sa Ebanghelyo, sobrang mapagmahal sa pamilya. At palagay ko po, yun ay hindi nalalayo sa atin. Bawat isa po sa atin, gumigising ng madaling araw kahit puyat sa gabi para maghanda at maghanap buhay. Titiisin natin na lahat. Traffic man yan, maglalakad man ako, wala man akong baon, magtitiis ng gutom para lang makaipon sa aking pamilya. Pinapasok natin ang lahat ng uri ng hanap buhay, kahit peligroso, alang-alang sa ating mga pamilya. Maganda, pero kung ang ating tunay na hangarin ay mapunta sa langit, hindi po sapat iyan. Ang problema dito sa mayaman, mapagmahal nga siya sa pamilya na pinatunayan nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, pero pinabayaan niya yung ibang tao. Tandaan po natin yung kwento ng Ebanghelyo. Sa simula pa lang, ano ang pagkakalarawan?
Yung mayaman, masarap ang pagkain dun sa hapagkainan. Pero mukhang buong buhay niya, yung si Lazaro na pulubi na natili sa labas ng pintuan ng kanyang bahay. Buong buhay niya, si Lazaro na pulubi, naghihintay ng mumo na malalaglag sa kanyang mesa o sinasabi natin ngayon, mga tira-tira. Wala siyang ginawa. Ang sarap ng kanyang kinakain sa ibabaw ng mesa, pero si Lazaro na natili sa ilalim ng mesa, naghihintay ng malalaglag sa kanyang hapagkainan. Sa makatuwid, ang lalaking mayaman, mapagmahal nga sa pamilya, pero hindi nagmahal sa kapwa. Hindi nagmahal sa mga hindi niya kadugo. Hindi nagmahal sa mga estranghero. Hindi tumulong dun sa iba na hindi niya kaanak. Mga kapatid, kung titingnan po natin, ang kaligtasan po natin ay makakamtan natin hindi lang kung papaano tayo o kung papaano natin tirnato yung ating mga mahal sa buhay. Dahil yung pong bahaging iyan, tila madali lang po iyan. Kumbaga, by nature and by default, talagang madali pong mahalin natin ang ating mga sariling mga mahal sa buhay. Dahil pagmulat pa lang ng ating mga mata, sila agad ang ating nakita. Madaling mahalin ang mga taong nagmamahal din sa iyo, kagaya ng mga pamilya o mahal sa buhay. Pero, tandaan po natin, yung mayaman napahamak dahil hindi niya nagawang tulungan o pagpakitaan ng pagmamahal ang mga taong nasa labas ng kanyang bahay. Isa itong palagay kong wake-up call sa atin sa panahon na ito. Ito ay pampagising po sa atin na ang hangad ng Panginoon, ang gusto at kalooban ng Panginoon, hindi lang mahalin natin o pag-ukulan ng abot-abot na sakripisyo yung mga taong kasama natin sa pamilya o kamag-anakan, kung hindi ang hangad at kalooban ng Diyos. Mahalin natin at pag-ukulan ng sakripisyo yung mga tao na labas sa ating pamilya, labas sa ating tahanan. Mas marami sila. Mas nakikita natin sila sa ating paligid. Kapag nagawa natin na isaalang-alang paglingkuran, tulungan at mahalin ang mga tao na hindi natin kilala, ito ang magiging daan ng ating kaligtasan. Ito ang hangad ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang, sa ngayon, kung tatanungin po natin ang ating sarili, sino nga ba talaga ang nakikinabang lang sa ating pagmamahal at sakripisyo? Tanungin natin ang ating sarili. Ilan ba o sino-sino nga kaya ang mga tao na labas sa ating pamilya o kamag-anakan ang ating natutulungan? Ang nabibigyan natin ng pagpapahalaga, ang ating minamahal o ang ating pinaglilingkuran?